morning sa lahat, no? Sa nadiri sa local church sa mga community, no? Good morning sa inyo, no? Welcome kay Bitsay, no? Kay Rose, no? Sa pamilya ni Pastor, no? Salamat og sa akong pamilya kanadiri, salamat kayo, no? Good morning sa ato ang tanan, no? Palakpakan nato ang Ginoo, no? Tungod sa ayang grasya nga nagulan na karon. Even though sa mga nasa social media din, no? Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon or magandang gabi. Magandang gabi kung anumang oras ninyo ito na papanood sa inyong mga social media, no? Ang topic po natin ngayon ay nandito na po tayo ngayon sa pagpapatuloy natin sa part 3, no? Kung ano ba ang rapture? Ano ba ang ibig sabihin ng rapture? Ito ba ay mystery o ito ba ay nasa Biblia? Kasi mayroong mga religion na nagtuturo na walang rapture at mayroon din namang religion na nagtuturo na mayroong rapture, no? Alin ba ang totoo dito, no? Ano ba ang paliwanag ng Biblia? Ito ay napaka-controversial na issue po, kapatid, no? Bago po tayo mag-start, no? Tayo po muna ay manalangin, no? Sabay-sabay na po tayong lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Ikubli mo po ako nga, Panginoon, sa iyong banal na espiritu at sinasaway ko po, Panginoon, kung ano man yung mga bad side na comment na mga judgmentalism. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kanila. Lord, sa aming pong community, wala po kaming itinataas na religion. Even po ang aming mga pastor, even po ang aming mga sarili, ang itinataas namin ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. Lord, at bigyan mo po kami ng espiritu, ng pakikinig at buksan mo po ang kanilang isipan at ang kanilang puso, Panginoon, na tumagos sa kanilang kaluluwa at sa kanilang espiritu ang iyong salita at ang iyong salita po lamang ang masusunod, Panginoon, at ikaw po ang magtuturo sa akin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ang aming great mentor at aming teacher. Lord, salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. No? Sa mga nagko-comment, no, speaking of Paul Grace, kami po ay taga Mindanao, no? Kami po ay taga Tupi, South Cotabato. Kung gusto niyo po sa Manila, mayroon po sila kang YouTube channel, no? The Bride of Christ TV, no? Siya under Edwin Francisco, no? Siya po ay nagtuturo ng Paul Grace teaching. Kung gusto niyo ng fluent na Tagalog, kasi hindi ako marunong kasi magtagalog, pinipilit ko lang, no? Hindi talaga ako fluent, no? Iba kasi magtagalog yung Bisaya, no? Matigas. At saka kung gusto niyo rin ng English, gusto niyo Tagalog English, meron din nagtuturo Bible School, no? Emmanuel Ministry, no? Yun po ang kanilang YouTube channel, no? Over 100,000 nagpa-follow po sa kanila. Marami po nag-aaral dyan, no? Kung gusto nyo mag-aral, no? Libre lang po yan, wala pong bayad, no? Kung gusto nyo sa Manila talaga, on-site talaga, no? Sa Bataan, meron din nagtuturo, no? Sa Paso de Blas, no? Sa Manila, no? Hindi ko lang alam kung saan talaga exactly location, pero in the whole world, no? Nagkalat na po ang kanilang connection, no? Diyan po sa Bible School, diyan po ako nag-aaral, at hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako through online, no? Yan po ang binigay ng Panginoon na Bible School sa amin, no? Yan po ang nagpapaliwanag. That is why na nagtuturo din ako ng Paul Grace. Kasi Edwin Francisco ay isa sa ang naging mentor naming magkapatid, at saka si Bishop Amy Domingo, no? Hindi naman ina-idol ko sila, no? Nagpapasalamat ako sa kanila kasi ginamit sila ng Diyos under sa biyaya, no? Kasi sa aming community, no, hindi ko naman hinuhusgahan na maraming pastor talaga nagtuturo ng mga perverted gospel at saka different gospel at saka mixture, no? Maraming mixture talaga dito sa aming community. Kaya isa po sa aming panukala, no, sa purpose ng Panginoon, bakit kami nandito, no? Gusto namin kami ang maging opener sa Paul Grace, no? Kasi maliit lang nagtuturo ng Paul Grace na salvation, no? Hindi ko naman sila hinuhusgahan, no? Ang kanilang tinuturo kasi sa mga mixture kasi yan din ang kanilang nakasanayan, no? Yan ang kanilang nakamulatang turo, no? Mixture. Hindi ko sila hinuhusgahan. Bakit, no? Kasi kung Paul Grace ka, pag
na-reveal na sa iyo ang Panginoon ang full grace. Kasi ang full grace na turo, ayun ay revelation, no? Through Jesus Christ from Apostle Paul, no? Ito ay makukuha mo sa pamamagitan ng pakikinig, kung may nagtuturo, no? Sa YouTube or sa radyo o alinmang social media, kung may nagtuturo, no? Hindi ako galit sa mga nagko-comment o sa mga, meron talaga mga baser, no? Meron talaga mga baser. Hindi naman ako na galit sa inyo, no? Dahil minsan, nadadala rin tayo sa ating emosyon. Ganon kasi yan. Ang tao, kapag ma-pride ang tao, meron talaga yan mga allegation, meron mga paratang. Pero in behalf po, hindi po ako galit sa inyo, no? Salamat kung hindi kayo gustong makinig, no? Okay lang naman. You can live by channel, no? As long as na hindi nyo, kung meron na kayong religion, no? Sa purpose kasi na kaligtasan, ang Diyos kasi hindi siya namimili. Kahit anong religion mo pa, no? As long as na tumanggap ka sa libreng kaligtasan ng Panginoon, isa ka sa maliligtas, no? Even mapahudyo ka man o mapahigtil, isa ka sa mararapture, kapatid, no? Let's continue na, pupunta na po tayo sa ating, yung nahinto natin na talakayin. Natapos na natin yung mid-tribulation theory, no? Dito naman tayo papasok sa mid-tribulation theory. Ito ay naniniwala din sila sa katuroang rapture, no? Naniniwala din sila. Pero ito ay magaganap sa 3.5 years. Ang kanilang pananaw, ito ay magaganap sa 3.5 years. Kasi mayroon silang sweeping statement at mayroon silang mga hugot na mararapture ang iglesia ng Diyos pagdating ng 3.5 years bago ibuhos ng Diyos ang kanyang puot dito sa lupa. No? Ganun ba talaga ang Diyos sa Biblia? No? Hindi ba magra-rapture bago pa dumating ang 7.5 years, no? Hindi ba talaga magra-rapture? Ganun ba talaga ang Diyos sa Biblia? Hahayaan ba talaga ng Diyos ang mga Kristiyano na suungin ang mga panganib? Kasi ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung birth pains at ang sinasabi na kapighatian, Jacob Strobel, kasi sinasabi ni Propeta Daniel, ay hindi po yung ordinaryong gira lang o ordinaryong lindol. Yun po ay great earthquakes at yun po ay great war, no? Yun po ay labanan ng mga nuclear war. Hindi po yung basta-basta na lindol. Yun po ay pinakamalakas na lindol, no? Great earthquakes at saka great famine. Hindi po ito basta lang natagutom lang. Ito ay napakahirap, no? Kung sa Bisaya pa, grabe nga kagutom, no? Grabe na tagutom ito na mararanasan ng mga tao, no? Kaya hindi po ako naniniwala sa pananaw ng mid-trib, no? Kasi meron silang mga binabanggang verse, no? Kasi ang Biblia ay harmony, no? Ang Biblia po ay hindi nagbabanggaan. Even Old Testament, New Testament, sila po ay harmonized. Kaya nga kinasihan ng Diyos ang kanyang salita kasi ang Biblia ay harmony. Ang nagbabanggaan lang nito ang mga pastor, ang mga religion, no? Bakit? Because of their pride, no? Kasi meron silang mga doktrina na pinapaboran. Pero ang doktrina na tinuturo ng Biblia, wala po siyang pinapaborang doktrina. Lahat po ay harmonized, no? Hindi po nagbabanggaan, hindi po nagbabanggaan. Kaya bilang tagapagturo, kailangan natin siyang gamitan ng rightly dividing of scripture at saka proper hermeneutics, no? Speaking of hermeneutics is science and art which of the meaning of the text by discover, no? Kailangan natin siyang i-discover, no? Like for example, ang tamang tuturo ng proper hermeneutics ay tinatawag na exegesis. No, kukunin mo ang salita sa Biblia at i-refer mo sa totoong Greek word na salita ng Diyos. No, doon mo hukayin. Like for example, ito ay paraphrase at saka translation, no. Meron po itong mga error, no. Technically, meron po silang mga error. Wala pong perfect translation. Meron po silang error. Ang perfect po na original translation ng Bible ay Hebrew at yun ang Greek. Yun po ang tama. Doon po tayo bumalik pag doctrinal na ang ating turo, no. Yun po ang tama, exegesis po ang tawag, no. Kukunin mo ang text, no, at saka i-refer mo ang meaning kung ano talaga ang totoong sinulat ng text sa original na text ng Biblia. While nagiging nalito ang mga tao ngayon, nagiging confused sila kasi mayroong nagtuturo ng eisegesis, no. Yun ang meaning na binabasa mo at siya ang nag-i-interpret. Yung tao nag-i-interpret mismo. Siya ang nagbibigay ng kahulugan sa Bible. No, delikado po yun kasi sinabi ni Apostol John, no, ang Biblia ay hindi mo pwedeng kukunan at hindi mo pwedeng dadagdagan. Delikado po yun.
ang Biblia, kung mayroong katanungan, Biblia din ang sasagot. No, Biblia din po ang sasagot. Disclaimer lang po, hindi po ako hyper-dispensationalist, hindi po ako mid-acts, no? Kaya po tayo nagdi-divide ng rightly dividing scripture. Dahil po yan ay personal na advice ni Apostol Pablo kay Timothy. Si Timothy po ay isang young pastor, no? Siya po ay isang young pastor. Kasi meron pong tinatawag na dispensation, no? Iba't ibang panahon. Kasi yung Gospel of God's Kingdom, yun ay panahon ng mga Hudyo, yun ang ginagamit ng Panginoong Jesucristo na gospel. At ang ginagamit niya Apostol Pablo sa ating kapanahonan, no, sa ating, like example sa ating panahon ngayon, ay Gospel of Grace. Yun po ang ating gospel. Pero pagdating sa magandang balita, pagdating sa kaligtasan, mayroon pong tinatawag na spiritual salvation. Pag sinabing spiritual salvation, mapahudyo ka man o pamahintil, kung tinanggap mo ang libreng kaligtasan ng Panginoon, ay ikaw ay ligtas. At kung ikaw ay ligtas na, ligtas ka forever. Ang kaligtasan po ay hindi nawawala. Bakit hindi nawawala ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay regalo lang, no? At ang pinabayad ng Panginoong Jesucristo ay ang kanyang banal na dugo, no? Hindi po nabubura ang, kapag nasulat na sa aklat ng buhay ang iyong pangalan, hindi na po nabubura yon. Hindi po bawi-uwak ang Diyos. Kapag isinulat ka na, wala na pong bura-bura. No, ang nagbubura lang ang mga religion. No, ang mga religion na mga ma-pride. Yung mga religion na may pinaprotektahan na doktrina. Sila lang mo po ang may sabi nun. Pagdating sa kaligtasan, ang napakahirap kausap ang religion. Ang tao ang pinakamahirap na kausap, kapatid. No, ang tao ang pinakamahirap. Pero ang Diyos, madaling kausap ang Diyos. Iba kasi ang Diyos, no? Hindi siya nagbabase sa intro ng ating buhay. Ano pa man ang kaimuralan na ginawa mo sa iyong buhay, ano pa man yung bad side mo, good side mo, nakita na ng Diyos yan. Kaya ang Diyos bumabase sa ending ng buhay mo. Hindi siya bumabase sa intro ng buhay mo. Ang bumabase lang sa intro ng buhay mo ay ang religion. Yun ang mapangusga, ang religion. Lalong-lalo na yung mga pastor na may pinaprotektahan na doktrina, sila lang. Like for example, kung magsimba ka sa kanilang church, no? Kapag ikaw ay LGBT or ikaw pa ay nasa sanlibutan, no? Meron kasi silang mga hugot, no? Doon sa Sodoma at Gomora, yung mga ganun daw, no? Nakasala, no? Kasi ang kanilang parating teaching, yung makasalanan daw, yun ang mapupunta sa impyerno, no? Mali pong katuruan yan. Kasi kung ganun po ang ating mindset, kung yun po ang turo ng Biblia, meron po tayong binabangga na verse, no? Sinabi sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang Romans 10:13, no? Lahat po tayo ay makasalanan. Kung sinasabi natin ang lahat ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno, lahat po tayo ay mapupunta sa impyerno, no? Mali po 'yon. Kaya nga nagbigay na ng solusyon ng Diyos, no? Ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo. Mayroon ng tagapagligtas, no? Kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang personal at ang iyong tagapagligtas at pinapaniwalaan mo ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo, sa krus, ikaw ay ligtas na. At kung sa sinner's prayer ay humingi ka ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan, ikaw ay pinatawad na forever. Maliwanag po yan sa turo ng Hebreo chapter 9 verse 12, no? Because I believe the verse is the voice of God, no? Mayroon pong verse. Isulat niyo kung kailangan niyong basahin, mayroon pong verse, no? Kung bumabasa po kayo ng Bible, no? Basahin niyo ang Biblia ninyo. Hebreo 9:12, no? Forever ka nang pinatawad ng Diyos, no? Yun ang amazing kasi ang future mo ay pinatawad na, no? Yun ang hindi kayang tanggapin ng ibang mga Kristiyano. Yun ang hindi kayang tanggapin ng ibang mga religion. Yun ang hindi nila kayang tanggapin, no? Kasi sa Diyos, no, ang future mo na hindi mo pa nagagawa, napatawad na, no? Dahil bago pa nilikha ang mundo, ang Diyos ay Panginoong Jesucristo ay namatay na siya sa paningin ng Diyos. Namatay na siya sa paningin ng Ama. Kaya nauna ang pagpatawad kaysa sa kasalanan ni Adan. Ang ibig sabihin lang yan, yung kasalanan na gawa ni Adan, future yun. O ano pa tayo? Di ba future tayo? Yung lahat ng future at lahat ng ipapanganak pa sa future, bayad na yun as long as tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang lahat ng kasalanan sa mundong ito ay nasitil na yan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang purpose ng Panginoong Jesucristo, kung bakit nandyan siya sa upuan, sa kanang upuan ng Ama, dahil ang lahat ng nagagawa mo, kasi
kahit na tayo ay tumanggap na, kahit tayo ay ligtas na, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, no? Admittedly, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Bakit nakakagawa tayo? Dahil yan sa ginawa ni Adan. Yun ang kasalanan, kasalanan ni Adan na nakadikit sa ating hibla ng ating pagkatao. No, natural talaga sa isang believer na magkakasala pa rin. Pero hindi natural sa isang believer ang mamuhay sa kasalanan. Kasi naniwala ako, kapag nakakakristo ka na, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. No? Admittedly, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Kasi meron naman talagang genuine Christian na naglalaro ng kasalanan. No? We need to be careful kasi meron po yung natural na consequence. No? Meron po yung natural na consequence. Kapag naglalaro ka sa kasalanan, meron natural na consequence yan. Like for example, kung meron akong asawa, no, halimbawa ako ay nangabit, no, meron akong mistress, no, meron po yung natural na consequence. Anong natural na consequence yan? Halimbawa kung ako ay married, no, pwede akong makulong at magalit ang aking asawa at ang kanyang pamilya at ang both side ng mistress, no, magagalit sila dahil sa aking ginawa. At mawawalan ng tiwala ang aking mga member. Mawawalan sila ng tiwala. Sila ay malumural dahil sa aking ginawa. Yun ang aking consequence. Yung pagdating sa Panginoon, napatawad na yun. Pero pagdating sa mata ng tao, yun ang magiging consequence mo. No, meron kang consequence. Dito sa mundo mo yan ma-achieve. Ikaw ang magdudusa niyan. Kasi kung ano ang iyong itinanim, ikaw din ang mag-aani. Siyempre, kung ikaw ang naglaro ng apoy, ikaw din ang masusunog, no? Ikaw din ang masusunog. Kaya, kapatid, no, advice ko, huwag mong gawin ang salvation mo, huwag mong gawin lisensya para mamuhay sa kasalanan. No, sayang ang reward. Meron pong mga eternal na reward na hinahanda ang ating Panginoon pagdating ng judgment seat of Christ, no? Yan po ang ating tatalakayan, no, one of this day, no? Tatalakayin po natin yan, no? Tanong, bakit ba pahihintulutan ng Diyos na ang kanyang iglesia ay susuungin ang bahagi ng birth pains, no? Bilyong-bilyong mananampalataya na nagkalat sa buong mundo. Hindi po pahihintulutan ng Diyos yan. Bago po ibigay ng Diyos ang kanyang po dito sa mundo, mayroon pong kukunin niya muna ang iglesia. Ang iglesia hindi po ay itinayo ng tao. Ang iglesia po ay itinayo ng Diyos. Itinayo po ng Diyos. Ito po ay, ibig sabihin ng iglesia ay binubuo ng dalawang grupo. Even Hudyo ka or even Hintil ka. Kung ikaw ay tumanggap ng libreng kaligtasan, ay kasama ka sa ikatlong grupo. Yun po ang iglesia, believers. Yun po ang church. You are the body, you are the part of body of Christ. Isa ka doon, no? Isa ka. At kapag ligtas ka forever. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9. Hindi birong verse dito na papatunay na hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. O mayroon pong verse na prohiba. Hindi po tayo pinili ng Diyos para maparusahan, no? Kasi sa rapture, merong una na kasing naligtas, no? Merong old saint at merong rapture saint at merong tribulation saint, no? Kasi merong mga Hudyo na mararapture at merong mga Hintil na mararapture. At merong ding mga Hudyo na maiiwan at merong ding mga Hintil na maiiwan. Ang kanila pong gospel ay yun po ang tinatawag na everlasting gospel, no? Sa Biblia kasi, mayroon pong tinatawag na spiritual salvation at mayroon pong personal na physical salvation. Pag tinatawag na spiritual salvation, yun po ang namatay na, no, nung nauna na, nandun na sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po sila ang tinatawag na spiritual salvation. Kasi sa rapture, mayroon pong buhay na mararapture. At mayroon pong tinatawag na physical na salvation. Yun po ang isisave ng Panginoong Hesukristo pagdating ng 7 years. After the 7 years, mayroon pong mabubuhay at mayroon pong mga Hudyo na ililigtas, no? Kasi mayroon pong judgment seat, mayroon pong judgment, Gentile nation judgment, ang Panginoong Hesukristo. Ang lahat pong mga Hintil na tumulong sa bansang Israel, sila po ay kasama sa millennial reign of Christ, no? Sila po ay kasama doon, no? Yan po ay mataas-taas na pag-aaral, pero
Tatalakayin din natin yan, no? Tatalakayin din natin yan. Pasensya na, no? Minsan nabubulol tayo. 2 Thessalonica chapter 2 verse 3. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng swail na makasalanan. Tiyak na mapapahamak, no? Hindi pa 7 years tribulation hanggat hindi pa lumilitaw ang swail. Sino ba itong swail? Ito ay ang Antichrist, no? Kasama niya, ito ay partner ni Satanas, no? Ito ay magaganap bago pa kanyang lapastanganin ang templo, no? 2 Thessalonica chapter 2 verse 4. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpakilala na siya ang Diyos. Sa templo ng Israel, sa third temple, no? Doon siya uupo at magpakilala na siya ang Diyos at lalapastanganin niya sa pamamagitan na siya ay magpakilala na siya ang Diyos, no? Pagdating na pagkatapos ng rapture yun. Pag rapture kasi, siya ang mag-i-explain kung bakit mayroong bilyon-bilyong mawawala na mga tao sa mundo, no? Siya ang mag-i-explain bakit nawala, no? At siya ay upo sa templo ng Israel at siya ang magsasabi siya na siya ang Diyos, no? Yun ang paglalapastangan, no? Gagawa siya ng maraming himala, no? Magdadaya sa na maraming milyon-milyong mga tao ang kanyang madadaya, no? Akala nila yun ang Panginoong Jesucristo, pero hindi pala. Yun ay ang Antichrist, no? Antichrist po yun. At 2 Thessalonica chapter 2 verse 6, no? Patuloy po tayo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. Ibig sabihin, sino ba daw ang pumipigil? No, ito ay controversial issue. Sino ba ang pumipigil dito? At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang swail pagdating ng takdang panahon, no? Bakit hindi pa dumadating ang Antikristo ngayon? No, dahil may pumipigil pa, no? Meron po itong verse, no? Nakalimutan ko lang. Pero ang pumipigil pa, sasagutin na natin ito. Hindi na tayo paligol-ligol pa, no? Direct to the point. Ang pumipigil ay ang church, no? Ang mga believers. Kasi hindi pa na-rapture, no? Sa mga hindi naniniwala ng rapture, hindi po ako pipilitin kayo na i-convince, no? Kasi kung hindi tayo maniniwala na walang rapture, babangga po tayo sa resurrection, no? Babangga po tayo sa resurrection. Kasi, mayroong resurrection kasi. Pagtapos ng resurrection, no? Mayroong rapture, no? Pero kung hindi tayo maniniwala, problema nyo na yun, no? Pero ako, maniniwala ko. Pero sa parehas ko na pananampalataya na naniniwala na mayroong rapture, no? Salamat, kapatid, no? Dahil, yun naman talaga ang tinuturo ng context. Pero sa word for word, no, hindi natin mababasa yan. Mababasa natin ang salitang rapture doon sa Latin Vulgate na isinulat ni Saint Jerome. Isinulat yun ng quote up, no? Ibig sabihin ng quote up, rapere, o raptoro. Ang doon na sa nabuo ang salitang rapture, no? Isinulat yun ni Saint Jerome. Yun po ang Latin Vulgate. Yun po ang unang na-translate na Bible. Bible po yun ng mga Romano Katoliko. No? Ibig sabihin, ang rapture ay nasa Biblia din, no? Nasulat nga lang sa Latin Vulgate, no? Patuloy po tayo. 2 Thessalonica chapter 2 verse 8. Mahayag ang swail, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang swail sa pamamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksain niya ito sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. No? Maliwanag. Sinasabi ng talatang ito na pagdating ng Panginoong Jesucristo after the 7 years, no, papatayin niya ang Antichrist, no, pupuksain niya, no, sa kanyang pamamagitan, sa kanyang power. Siyempre, makapangyarihan ang ating Panginoon. Patuloy po tayo. 2 Thessalonica chapter 2 verse 9. Paglitaw ng swail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng mapaninglang na mga himala at kababalagan, no? Excuse me. No. Kaya nga, no, yung sinabi ko kanina, no, na mandaraya siya, no. Milyon-milyon siyang mga tao na madadaya, no. Yan po yan, alam na natin, no. Kung ikaw man ay maiiwan, no, kung maiiwan ka man sa rapture, no, alam mo na, no, ang unang darating ay ang Antichrist, no. Huwag po tayong magpalinlang. Kung sakali lang maiwan ka sa rapture. Para hindi ka maiwan, no, tanggapin mo na ang libreng kaligtasan, kapatid, no. Ang Diyos po ay hindi mahirap kausap pagdating sa kaligtasan.
Ang tao lang po, no? Ang religion lang ang pinakamahirap, no? Tanong, sino-sino ba ang mararapture, no? Sino-sino ba ang mararapture, no? Simple lang. Simple lang ang sagot, no? Kung sino man ang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at nanampalataya sa kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus, no? Isa ka sa mararapture, no? Even though ikaw ay mapahudyo, even though ikaw ay mapahintil, even though ay iba man ang iyong religion, o ikaw ay nasa alinmang denomination o alinman ng kongregasyon, no? Ikaw ay mararapture, kapatid, no? Hindi naman bumabase ang Diyos sa religion. Hindi siya bumabase sa intro ng buhay mo, no? Sa ending siya na bumabase, no? Kasi lahat naman ng ating mabubuting gawa, no? Basahan lang yan sa harap ng Diyos. Kaya lang nalulugod sa atin ang Diyos. Kaya lang sa tinapos na gawa ni Kristo. Dahil ang nakapasa lang sa utos ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya lang tayo na malulugod sa harap ng Diyos kasi yun ay nanampalataya tayo sa performance ni Christ, no? Because of Christ, no? Kaya ang bida ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? At ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus, no? Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sukdulang biyaya ng Ama ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag kay Kristo ka na, no, wala ka nang wala ka nang problema, kapatid, no? Hindi nabubulol tayo, sorry, no. Wala ka nang problemahin pa, kapatid, no. Ikaw ay no, mamuhay ka na lang merong enjoy life, no. Ganoon naman talaga, enjoy life, no. Kasi talaga itong mga religion, no, napakahirap isbulingin, no. Maraming mga bawal, dapat gawin ito, gawin diyan, gawin dito, mali ito, mali iyon, no. Pagdating sa mga pananamit, no, pagdating sa buhok, no, grabe sila. Yun ay tinatawag na religion. Pagdating sa mga members, gusto mabait lahat. Ayaw nila yung mga suplado at suplada, no. Kayo namimili sila ng mga member. Yun po ay tinatawag na religion. Religion po 'yan. Pero pagdating sa Diyos, no, kahit ano ka man, kahit ano man ang gender mo, kahit ikaw man ay bisexual, no. Hindi naman kasi namimili yung Diyos, no. Kasi maliwanag po 'yan sa John 3:16, no. For God so loved the world, no. Hindi naman siya sinabing for God so loved the few. O hindi naman siya namimili, no. Lahat naman mahal ng Diyos, kapatid, lahat, no. Pero pagdating sa salvation, walang universal salvation. Walang universal salvation. Mali po yung katuruan yan. Yan po ay nagtuturo ng mga preterist at saka universalist. No, mali po. Sila po ay nagtuturo ng mga wala na daw impyerno, lahat daw ay ligtas na, pati ang diablo ligtas na. No, mali po yan. No, delikado po yan. Ang kaligtasan po ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Yun po ang tamang kaligtasan. Yun po ang ating plug sheet. Yun po ang ating plug sheet. No. May verse ba? Mayroong verse. Ephesians 2:8-9. For it is by grace you have been saved. Saved. Pag sinabing saved, past tense, tapos na. Through faith. And this not from yourself. No, hindi daw sa ating mga sarili. It is the gift of God. Ano ba ibig sabihin ng gift? Regalo. Ito ay biyaya ng Diyos. Regalo. Pag nasayo na, sayo na. Ligtas ka na. Pag ligtas ka na forever. Not by works, so that no one can boast. Ano daw yung boast? Walang tayong maipagmamayabang, no? Kapag ikaw ay ligtas na, wala tayong maipagmamayabang sa harapan ng Diyos, no? At sa harapan ng tao. Dahil naligtas lang tayo sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos, no? Wala tayong dapat ipagmayabang. Hindi sa ating mabubuting gawa, no? Dahil lang yun sa, biyaya ng Diyos, no? Rapture is not a reward, it is a gift from Christ. No, ang rapture po ay hindi reward, ito po ay regalo ng Panginoong Jesucristo, kapatid. No? Kapag tinanggap mo na si Kristo at naintindihan mo na ang iyong tinanggap, no, wala nang rason pa na hindi ka tanggapin ng Diyos at wala nang rason ng Diyos na hindi ka makakasama sa rapture, na hindi ka maligtas, no. Again, ang Diyos po ay madaling kausap ang Diyos. Napakadaling kausap ng Diyos, kapatid. Tanong. Malapit na tayong matapos, no? Malapit na tayong matapos. Anong klaseng katawan ba mayroong mararapture, no? Anong klaseng katawan ba? 1 Corinto 15,
chapter 15, 42 hanggang 44. Inilibing ng katawang panglupa, muling mabubuhay bilang katawang panglangit. Kung may katawang panglupa, kung mayroon daw katawang panlupa, mayroon ding katawang panglangit. Ibig sabihin, itong katawan na ito ay babaguhin. Kung mamamatay ka man, if ever lang, no, wag naman sana, dapat ma-rapture ka, no. Gaano ba kaganda at kalakas ang ating katawan na ipapalit sa atin, no? Kung ang katawan, mayroong katawang panglupa at mayroon ding katawang panglangit, no? Ang katawang panglangit ay ito ay tinatawag na glorified body, no? 1 Corinthians chapter 15 verse 49 RTPB. Kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, which is referring to Adan, no? Matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit, referring to Jesus Christ. Kung si Jesus Christ after His resurrection, naging glorified body siya at nakaka-teleport siya, nakakakain, no? Nakakainom, nakakausap, no? Ganon din ang ating katawan, no? Ganon din, glorified body. Kung gaano kalakas ang katawan ng Panginoong Jesucristo, ganon din. Kasi yung ating katawang panglupa ngayon ay weak, no? Meron siyang kamatayan, no? While pag glorified body ka na, immortal ka na, makakain pa rin, makainom pa rin, no? Makateleport, no? Makateleport. Yun po ang glorified body, no? Pero ang mawawala lang siguro, gender, no? Gender. Pero ang emotion siguro, same pa rin. Ano ba ang ability daw ng glorified body? Yun nga kung ano ang ability ng Panginoong Jesucristo, ganoon din ang ability ng ating katawan, no? Glorified body na immortal ka na, wala ka na kamatayan, kapatid. Yun ang magandang regalo ng Diyos, no? Regalo. No, sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, no? The wages of sin is death. At ang libreng kaligtasan ng Diyos ay ang eternal life, no? Ang eternal life ay regalo lang, no? Kaya ang immortal na katawan ay regalo lang, no? Maraming salamat sa Panginoon, no? Dahil isa tayo sa binigyan ng immortal na katawan, no? Meron tayong glorified body. At ang glorified body ay tayo ay tagapagmana, no? Tagapagmana po tayo. Lahat ng naniwala at tumanggap sa ating Panginoon na libreng kaligtasan, no? Tayo, meron ka ng glorified body, no? Isa ka sa tagapagmana, kapatid, no? Mayroong supporting verse ito na yung sinasabi ko, basahin nyo na lang, no? Mayroon pa ring laman at buto, Lucas chapter 24 verse 39 to 40. Pwede pa rin kumain, Lucas 24 chapter 41 verse 43. May kakayahang lumusot sa pader, ito yung teleport, no? John chapter 20 verse 19. May kakayahang mag-teleport, Lucas 24, 31 to 36, no? Basahin nyo na lang, no? 1 Thessalonica chapter 4, 16, 17, no? Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay sa sumasampalataya kay Kristo, no? Illustration lang. Sa akin lang ito, no? Sa akin lang itong illustration, no? Yung mga namatay na kay Kristo, no? Sa rapture kasi, no? Doon na sa clouds, no? Yung mga namatay na, yung mga old saint, no? Yung mga espiritu nila at saka kaluluwa, no? Sasama kay Christ. At ang mga namatay, bubuhayin yun. At yung mga buhay, ang unang i-resurrect, bubuhay yung mga namatay, no? Babaguhin. At saka yung mga buhay pa, sabay-sabay tayong babaguhin, no? Sabay-sabay tayong babaguhin. Ganun ang sistema, no? Yun ang rapture, no? Ang Panginoong Jesucristo, nandoon lang sa clouds, no? At siya, sa Bisaya pa, no? Musugat siya ba? Musugat, no? Tayo, siya ay magsasalubong, no? Sa rapture, no? Bilyong-bilyong mga mananampalataya ang kanyang sasalubungin, no? Pagdating ng rapture, no? Yun lang. Yun ay ang aking illustration lang, no? Hindi naman exactly yun ang base ng Biblia. Pero yun lang ang aking pananaw, no? Pero hindi ko naman kayo pinipilit, no? Basahin nyo na lang, no? Kayo din, no? Kayo din, basahin nyo rin, no? Basahin nyo rin. No, at maraming salamat, no? At kapatid, no, kung ikaw ay tumanggap na sa libreng kaligtasan ng Panginoon, no, isa ka sa mararapture, no? Even though mapahudyo ka man o mapahintil, isa ka sa mararapture, no? Bago po ako mag-iin, no, salamat, no, maraming salamat sa mga patuloy na nag-aaral, no, at pasensya na kayo, minsan nabubulol-bulol tayo, no, okay lang yun, at least para as long as na magkakaintindihan tayo, no, no, bago po ako mag-iin up, no, maraming salamat, at
Kapatid, receive Jesus today and be saved forever. Ito ay hindi nagkataon, ito ay divine appointment ng Diyos na bibigyan ka ng libreng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo, no? Sumabay ka sa panalangin ng pagtanggap. At dito, pumikit lang, no? Reprise lang. Sabay-sabay tayo lahat. Lord, Panginoon, salamat, Panginoon. Mayroong biyaya at mayroong libreng kaligtasan at aking narinig sa iyong magandang balita ayon sa iyong banal na salita. Lord, sa aming take up na rapture, thank you po, Lord. Ako po ay makasalanan, Panginoon. Ako po ay lumalapit sa inyo. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Panginoon, ako po, hinumingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa lahat ng aking mga kasalanan. Lord, at salamat po at ako ay iyong pinatawad muna forever. At Panginoong Hesus, tinatanggap po kita ng aking personal na tagapagligtas at aking Panginoon sa aking puso. At tinatanggap ko po ang iyong libreng kaligtasan forever. At salamat po at ako'y ligtas na forever. At isinulat mo na ako sa iyong aklat ng buhay bago mo pa likhain ang mundo. At simula po sa araw na oras at araw na ito, ako po ay mamumuhay na may relasyon sa iyo. At salamat po sa aming banal na Espiritu, na aming great teacher. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin sa Ama. Ama, salamat po sa oras na ito at sa iyong presensya. At ikaw po ay aming pinaparangalan. At salamat po sa aming Panginoong Jesucristo, ang nagsakripisyo lahat sa libreng kaligtasan. Siya po ang gumawa. Sa kapatawaran ng aming kasalanan, siya po ang gumawa. Sa libreng pagpapala at pabor, siya po ang gumawa. Sa hiling sa kagalingan sa aming mga sakit, siya po ang nag-perform sa kanyang pamamagitan sa kanyang bugbog na katawan. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. At thank you po sa aming banal na Espiritu sa revelation ng purong biyaya, Lord. At sa lahat ng sumunod sa panalangin ng pagtanggap, at sa lahat ng nakikinig, at sa lahat ng nag-aaral sa iyong full grace na turo, revelation from Christ through Apostle Paul. Salamat po, Panginoon. Sila po ay aking itinataas sa iyong harapan, at sila po ay aking pinagkakatiwala sa iyong kagadaang loob, na sila ay lumago. Salamat po, Panginoon. Thank you po sa kanilang pakikinig, at sa kanilang oras, at sa kanilang panahon. At salamat po sa aming butihing banal na Espiritu at aming dakilang tagapagturo. In Jesus' name, amen and amen. No, charito po mga kapatid. No, charito sa inyong lahat at happy Sunday po sa inyong lahat. Happy Sunday at stay blessed. No, at maging masaya kayo at maging happy kayo kasama ang inyong mga pamilya. No, yun lang po at maraming salamat.